Kuya, palimos po. Pagkain lang ho. Kahapon po ako hindi kumakain. Mahina pero desperado ang boses ng batang babae na lumapit sa akin sa harap ng simbahan. Dadaan lang sana ako noon pauwi galing sa pangangalakal. May araw pa pero mabigat na ang katawan ko sa pagod. Kaya nang bigla akong harangin ng batang iyon. Marumi, punit-punit ang damit at magulong parang ginusot na buhok. Napaigtad ako sa gula. Kuya, pakiusap po. Wala na po akong pamilya. Halos mapaiyak na siya habang nakaluhod sa lupa. Napakamot ako sa ulo. Isa lang akong basurero. Wala rin akong pera. Pero dahil mag-isa lang naman ako sa buhay, nakakaraos pa rin kahit papaano. Pero habang tinitignan ko siya, parang may kumurot sa dibdib ko. Asan ba ang mga magulang mo, Ineng? Bakit kayo lang kita nakita rito? Baka hinahanap ka na nila. Sinabi ko iyon habang nakayuko. Sinusubukang hindi ipakita na naaawa ako. Maniwala po kayo sa akin. Pinalayas na po ako. Ang sabi nila, ampun lang daw po ako. Lagi nila akong sinasaktan, inuutusan, parang katulong. Pakiusap po. Kahit kayo na lang po ang maging magulang ko, sasama po ako sa inyo. Magpapakabait po ako, ampunin niyo lang po ako. Tumigil ako sandali. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Alam mo ba yung sinasabi mo, Ine? Responsibilidad ang hinihingi mo. Habang pinagmamasdan ko siya, napansin ko ang mga mata niya. Parang dagat na walang direksyon. Puno ng takot pero may konting pag-asa. Kuya, please. Alam ko pong mabuti po kayong tao. Humawak siya sa laylayan ng pantalon ko. Napabuntong hininga ako. Kahit siga ako rito sa amin, hindi naman bato ang puso ko. Ang bata, sa itsura pala. Halatang gutom at pagod. Hindi ko kayang tiisin. Ilang taon ka na ba, bata? 7 taong gulang pa lang po ako. 7 taon? Napailing ako. Anong klaseng mga magulang ang meron ka at pinabayaan ka ng ganito? Paano kung makidnap ka? Hindi safe dito. Dapat sa edad mong yan, nag-aaral ka, hindi na mamalimos. Lumapit pa siya. Halos mangyakap na. Sige na po, gagawin ko po ang lahat. Kahit ano po. Umiling ako. Pero hindi ko na alam kung para pigilan siya o pigilan ang sarili kong maawa. Pero hindi ako mayaman, Ine. Wala akong pamilya. Wala akong anak. Hindi ko alam kung paano kita aalagaan kung aampunin kita. Masikip rin ang bahay ko. Puro gamit at puro basura. Pinutol niya ako. Mabilis at may ngiti. Wala po sa akin yun. Ayos na po sa akin na may kasama kahit barong-barong lang. Basta po may taong tatawagin kong kuya o pwede namang papa. Kayo na lang po sana yun. Napatitig ako sa kanya. Parang bumalik sa akin ang nakaraan. Ako rin kasi, laman ng kalsada noon. Walang pamilyang kumakalinga. Walang tumulong. Kaya siguro habang nakatingin ako sa batang ito, para bang nakita ko ang batang ako. Gutom, pagod, at nangungulila. Ito lang ang trabaho ko. Nangangalakal lang ako, Ine. Wala akong trabaho. Kung sasama ka sa akin, mahirap ang buhay. Ngumiti siya. Unang beses ko siyang nakitang ngumiti. Tutulungan ko po kayo, kuya. Ako na po ang kasama niyong mga lakal. Magbubuhat din po ako ng kung anong kailangan. Kaya ko po. Kahit po ganito ang katawan ko, kaya ko naman po. Hindi ko na napigilan ang ngiti ko. Pero sa loob-loob ko, naiiyak ako. Kinuha ko ang hawak niyang plastik na may laman pang barya at tirang tinapay. Sige na nga, sakay na. Sabay turo ko sa bisikleta.
bigla siyang napatalon sa tuwa. Parang nakalimutan lahat ng gutom at pagod. Talaga po kuya, salamat po. Promise, hindi po ako magiging pabigat. Habang sumasakay siya, narinig ko pa ang mahinang, salamat, Diyos ko. At sa unang pagkakataon, sa matagal na panahon, pakiramdam ko, may dahilan ulit para umuwi. Habang pinapaandar ko ang bisikleta, ramdam ko ang bigat ng mga sako sa likuran. Pero, mas mabigat pa rin sa dibdib ko ang katahimikan namin ng batang sumama sa akin. Ilang minuto rin kaming walang kibuan. Tanging tunog lang ng gulong sa sementadong daan at mga kuliglig ang maririnig. Alam mo ba kung taga saan ka? O anong pangalan mo? Tahimik muna siya sandali. Parang nag-iisip kung sasagot ba o hindi. Ako po si Angel. Mahinang sabi niya. Sabay tawa ng kaunti. Parang anghel raw po ako, sabi nila dati. Sana nga po may pakpak ako, gaya ng mga anghel sa langit. Pagkatapos niyang sabihin yun, bigla siyang sumimango. Bakit niyo po tinatanong kung taga saan ako? Baka naman po, ihahatid niyo ako. Narinig ko ang lungkot sa boses niya, kaya agad akong sumagot. Hindi no, saka pumayag na ako diba, na kasama kita sa pangangalakal. Mukha ka namang mabait na bata. Ngumiti siya ng kaunti. Sa ilalim ng mahina at kumikislap na poste ng ilaw, nakita kong kumikintab ang pawis sa noo niya. Halatang pagod. Pero may kakaibang sigla na ngayon sa muka. Kuya, mahinang tawag niya uli. Oh, ano yun? Sandali siyang tumahimik. Parang nag-iipon ng lakas ng loob bago nagsalita. Pwede po bang papa na lang po ang itawag ko sa inyo? Wala po kasi akong papa. Pangarap ko lang po talaga na may matawag akong papa. Napahinto ako sa pagpidal. Tahimik ang paligid. Tanging hampas lang ng hangin ang naririnig. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko agad. Kasi parang tinamaan ako sa dibdib. Ilang segundo akong hindi nakapagsalita. Papa? Mahinang ulit niya. Halos pabulong na parang natatakot na baka tumanggi ako. Huminga ako ng malalim at ngumiti. Kahit may tumulong luha sa gilid ng mata ko. Oo naman, sige. Mula ngayon, anak na kita. Ako na ang bubuhay sa'yo. Saka ngayon lang rin ako makakaranas na magkaroon ng anak. Ngumiti siya ng napakalawak. Yung ngiti na parang ngayon lang uli nakaramdam ng saya. Salamat po, Papa. Binilisan ko ang pagpadyak kahit pagod na. Ang dilim ng daan. Pero pakiramdam ko, may liwanag na nasa tabi ko. Nakayakap siya sa mga sako ng basura sa likod. Nakangiti. Habang ang mga mata ko naman ay bahagyang nababasa. Nang makarating kami sa maliit kong tahanan, napansin kong nakatulog si Angel sa likod ng bisikleta. Mahigpit pa rin ang yakap niya sa sako ng mga bote. Ang hina ng hilik niya. Parang musika sa tahimik na gabi. Kaya dahan-dahan ko siyang binuhat papasok sa loob. Baka magising pa. Diyos ko, gaano kayang katagal tong batang tong walang tulog? Bulong ko habang pinapahiga siya sa lumang kutsyon kong may punit na gilid. Tinakpan ko siya ng lumang kumot. May mantsa man, pero malinis. Ako nga po pala si Gerald. 36 na taong gulang na ako, Sir Gimbal. Lumaki ako sa lansangan. Natutulog kung saan abuti ng gabi. Wala na akong mga magulang o kung meron man, hindi ko na maalala. Ang huling ala-ala ko, nasa Mindanao pa ako noon, bago ako tuluyang napadpad dito sa Maynila. Simula noon, ako na lang mag-isa. Pero ngayong gabi, habang nakatingin ako sa batang natutulog sa harap ko, may kakaibang tahimik na saya sa dibdib ko. Parang may saysay na ulit ang pagod ko sa bawat araw ng pangangalakal ko ng basura. Kinabukasan, nagising ako sa ingay ng walis tambo. Pagdilat ko,
Si Angel, abala sa pagwawalis ng sahi. Nakaipit pa ang buhok niya sa tenga. Pawisan, pero nakangiti. Wow, grabe! Ang ganda po ng bahay niyo, Papa. Akala ko po mahirap lang kayo. May TV pa kayo oh. Tapos may sopa. Ang lambot po. Saka ang dami niyo pong electric fan. Hindi nga po mainit sa bahay niyo eh. Hindi gaya sa kalye. Walang bubong. Napailing ako. Sabay ngiti. Pinunasan ko ang mga mata ko at tumayo. Ang aga-aga mo namang nagising nga. Saka nagwawalis ka na agad. Ako na riyan. Magpahinga ka na muna. Ngumiti lang siya. Pero patuloy sa pagwawalis. Ayos lang po, Papa. Gusto ko pong tumulong. Yang mga gamit na yan, anak. Sabi ko habang inaabot ang tasa ng malamig na kape. Hindi ko binili. Pinulot ko lang. Alam mo naman ang mga mayayaman. Basta may konting gasgas, tinatapon agad. Pero para sa atin, pwede pa yan. Napahinto siya at tumingin sa paligid. Parang humahanga. Totoo po, Papa, pero ang ganda pa rin. Parang bago. Napangiti ako. Kung marunong ka lang tumingin kahit sa basura, may ginto, anak. Tahimik kaming sandali. Tanging tunog lang ng hangin sa labas ang maririnig. Ngayon, magbihis ka na. May pupuntahan tayo. Bigla siyang tumigil sa pagwawalis. Saan po tayo pupunta, Papa? Basta. Sagot ko. Sabay tingin sa kanya habang nakangiti. Maligo ka muna. May mga lumang damit ako dyan. Pili ka ng kasya sa iyo kahit papaano. Opo, maraming salamat po, Papa. Mabilis niyang sagot. Sabay takbo papunta sa paliguan na gawa lang sa yero at trapal. Habang naliligo siya, napatingin ako sa mga gamit sa paligid. Puro pinagtagpi-tagping lumang bagay. Pero ngayon lang yata nagmukhang tahanan. Paglabas niya, suot niya ang isa kong lumang t-shirt na abot tuhod at short na maluwag. Nakakatawa pero ang cute niyang tignan. Ayan, ayos ka na. Medyo malaki pa sa'yo pero pwede na. Ngumiti siya. Parang tuwang-tuwa. Okay na po sa akin to, Papa. Hindi naman po ako sanay sa bagong damit eh. Umiling ako. Hindi, anak. Hindi ka na mamumuhay sa ganitong kalagayan habang kasama mo ako. Bibili tayo ng kasya sa'yo para may pang-araw-araw ka na. Napatitig siya sa akin. Parang hindi makapaniwala. Totoo po yun, Papa. Bibilhan niyo po talaga ako. Ngumiti ako at hinaplos ko ang ulo niya. Oo, at mag-iipon rin tayo ha. Para sa susunod na taon, mag-e-enroll ka na sa eskwelahan. Dapat marunong kang bumasa at sumulat at mangarap. Ngumiti siya ng malawak. Sabay yakap sa akin ng mahigpit. Marunong po ako ng konti magbasa. Salamat po, Papa. Promise po, hindi ko po kayo bibiguin. Dinala ko siya sa ukay-ukay sa Regimbal. Yung maliit lang na tindahan sa tabi ng palengke. Amoy na amoy ang pinaghalong pabango ng lumang tela at alikabok. Habang nakasabit ang mga damit na halatang galing pa sa ibang bansa. May mga nakapatong ding sapatos sa lumang kahon. At mga bag na may kupas na logo. Pagpasok pa lang namin, halos mangislap ang mga mata ni Angel. Parang batang ngayon lang nakapasok sa paraiso. Ang gaganda po ng mga damit rito, pa. Pero wala po akong pera para pambili. Napangiti ako. Ano ka ba? Ako ang nagdala sa iyo rito. Siyempre, kargo kita, anak. Bigla siyang tumiklop ng kamay niya sa harapan. Parang nahihiya. Nakakahiya naman po, Papa. Pinatiran niyo na po ako. Pinakain niyo pa tapos ngayon, ibibili niyo pa po ako ng damit para sa akin. Ayos lang po sa akin tong suot ko kahit mahaba. Umiling ako habang pinagmamasdan siyang nakayuko. Diba, sabi ko sa'yo, ako ang papa mo. Kaya huwag mo nang isipin ang gastos. Anak kita, responsibilidad kita. Tumingala siya at sa unang beses,
Nakita kong kumikintab ang mga mata niya. Hindi lang sa tuwa, kundi parang pinipigil ang luha. Alam niyo po pa, ngayon lang po ako mabibigyan ng damit. Dati po kasi naiinggit po ako sa mga pinsan ko. Lagi silang may bagong damit tuwing Pasko. Ako po laging luma. Sabi pa nila, yan na naman ang suot mo. Tapos pagtatawanan ako kaya po hindi na po ako lumalabas noon. Hindi ako agad nakasagot. Tinitignan ko lang siya. Yung inosenteng batang kontento na kahit sa simpleng ukay-ukay. Nakahanap ng saya. Huwag mo na isipin yung nakaraan, anak. Ang importante, yung ngayon. Dito, ikaw na ang mamimili. Kahit anong gusto mo, ha? Pumili ka lang. Ngumiti siya. Yung ngiting hindi ko malilimutan. Totoo, malinis. Puno ng pagpapasalamat. Salamat po, Papa. Kung siguro hindi ko po kayo nakilala noon, baka nandun pa rin po ako sa harap ng simbahan ng lilimos. Napangiti ako habang pinagmamasdan siyang abalang pumipili ng mga damit. Hindi, anak, siguro kaya ka dinala sa akin ng tadhana para maalala kong may silbi pala ako sa mundong ito. Habang pinapanood ko siyang humahawak ng bawat damit na tila ginto sa kanyang paningi, ramdam kong hindi lang siya ang nabigyan ng bagong buhay. Ako rin, Sir Gimbal. Ako rin. Pagkatapos naming mamili, nagpatuloy kami sa pangangalakal, Sir Gimbal. Bit-bit ni Angel ang maliliit na sako, habang ako naman ay tinutulak ang bisikleta kong may tambak na bote at lumang karton. Mainit ang araw, tirik na tirik, pero tila walang reklamo si Angel. Abala lang siya sa pagpulot at pagtali ng mga plastik. Ihahatid na muna kita sa bahay. Kita mo naman sobrang tirik ng araw. Maiinitan ka lang. Iitim pa yung kutis mong maganda kung sasama ka pa sa akin sa pangangalakal. Umiling siya. Nakakunot ang noo. Pa, isama niyo na po ako, please. Marunong naman po akong pumulit ng basura. Kaya nga po ako dumating sa buhay niyo, di ba? Para tulungan po kayo. Ayoko po dun sa bahay. Wala po akong kausap. Napangiti ako. Pero sa loob-loob ko, naaawa rin. Bata pa siya. Dapat naglalaro. Hindi nagbubuhat ng mga bote. Pero mainit ngayon. Baka mahilo ka lang sa labas. Tinitignan ko ang pulang pisngi niya sa ilalim ng araw. Ngumiti siya. Yung tipong may halong yabang at tawa. Pa, sanay naman po ako sa ganitong init. Dati nga po, noong nasa kalsada pa ako, wala po akong tsinelas. Minsan po, ang tanghaling tapat, naglalakad po ako sa semento. Hindi naman po ako nagre-reklamo. Mas gusto ko pa nga pong umaraw kaysa umulan. Kasi pag umulan, mababasa po tayo. Wala po tayong masisilungan. Napangiti ako at napaili. Tama ka talaga. Matalino kang bata. Hinaplos ko ang ulo niya. Kaya nga pag-aaralin kita. Pero sa ngayon, mag-iipon na muna tayo, ha. Samahan mo na lang ako. Pero hindi ibig sabihin na kailangan mong magbuhat. Ayoko na maranasan mo yung hirap na pinagdaanan ko. Kung ayaw mong maiwan sa bahay, edi sumama ka pero mag-iingat tayo. Tumango siya. Nakangiti. Opo pa, promise po. Hindi po ako magiging pasaway. Maghapon kaming naglibot sa mga eskinita sa tapat ng palengke hanggang sa may lumang terminal ng jeep. Doon kami nag-iipon ng mga bote at bakal. Habang ako ay abala sa paglalagay ng kalakal sa sako, si Angel naman ay nagkukwento tungkol sa mga pusa sa kalye, sa mga batang naglalaro, at sa mga panaginip niyang makapag-aral. Madalas siyang tumawa kahit pawis na. Pa, tignan niyo oh, may nakuha po akong laruan. Pwede ko po bang ayusin ito? Ang ganda pa po, kahit wala po siyang kamay. Napailing ako.
Sige anak, kung gusto mo. Basta hugasan mo lang muna bago mo hawakan. Umupo kami sa ilalim ng malaking puno. Bandang 4:00 ng hapon. Sa daan na rin kami kumain. Tinapay lang at sardinas sa lata. Pero masaya siya. Ang sarap po pa. Mas masarap pa po ito kaysa sa mga pagkain na tinatapon ng karinderya dati. Hindi agad ako nakasagot. Tinignan ko lang si Angel. At sa gitna ng init, pawis at pagod at nararamdaman kong may kakaibang liwanag sa paligid namin. Ayos siyang kasama, Sir Gimbal. Masipag, hindi maarte, marunong sa gawaing bahay. Siguro nga, ganito na siya namulat sa realidad. Ang batang hindi pinanghihinaan ng loob. Kahit kailan ay walang ininda. Basta may kasama siya at tatawagin niyang Papa. At sa bawat araw na kasama ko si Angel, unti-unti kong napagtatanto na minsan, ang tunay na kayamanan ay hindi mo makikita sa bulsa, kundi sa mga mata ng batang natutong ngumiti sa gitna ng hirap. Simula noon, kasama ko na si Angel sa pangangalakal. Sir Gimbal, masasabi kong naging malapit na rin ako sa bata. Tama nga. Para talaga siyang anghel na bumaba mula sa langit. Pa, pahinga ka na po muna. Ako na po muna riyan. Pagod na po kayo oh. Heto po, inom po muna kayo ng tubig at magsilong ron. Iniabot niya sa akin ang dala niyang tubig. Hindi ko man sinasabi sa kanya pero may iniinda talaga ako. Masakit kasi ang ulo ko noon at nahihilo-hilo pa ako. Sobrang mabait na bata talaga si Angel, Sir Gimbal. Kaya sumilong na muna ako habang pinapanood kong namumulot siya ng mga plastic bottles. Hindi ko maiwasang ngumiti. Gusto kong palakihin ng bata na mabait, masunurin at masipag. Para paglaki niya, marunong na siyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Pagsapit ng dapit hapon, nagpasya kaming umuwi na. Habang binabagtas namin ang makitid na daan pa uwi, may napansin si Angel na nakasuksok sa gilid ng kalsada. Papa, parang may wallet po roon oh. Nilapitan ko iyon at pinulot. Medyo luma na ang balat. Pero nang buksan ko, halos mapatigil ako. Puno ito ng pera at may mga ID sa loob. Papa, ang dami pong pera. Tahimik akong napaisip. Sa tagal naming namumulot ng basura, ngayon lang ako nakakita ng ganitong halaga. Sa totoo lang, pumasok sa isip ko na ipangkain na lang iyon. Ilang araw na rin kaming nagtitipid at bihira kaming kumakain ng maayos. Pero nang makita kong tinitignan ako ni Angel, parang biglang nabigatan ang dibdib ko. Papa, ibabalik po ba natin yan? Ewan ko anak. Ang hirap magdesisyon pero siguro mas tama kung ibabalik natin. Hindi sa atin to. Ngumiti si Angel. Doon ko nakita kung gaano kalinis ang puso ng bata. Sabi ko na nga po ba, mabait talaga po kayo Papa. Habang naglalakad kami pa uwi, hawak ko pa rin ang wallet. Sa isip ko, baka nga si Angel ang dahilan kung bakit ko iyon nahanap. Hindi iyon para magkapera, kundi para matutunan ko ulit kung ano ang tama. Kinakailangan naming makipag-ugnayan. Nakihiram kami ng cellphone para tawagan ang numerong nakalagay sa ID. Hello? Ako po yung nakapulot ng wallet ninyo. Saan po ba namin ito pwedeng ibalik? Hello? Maraming salamat Lord. May mabubuti pa palang tao sa mundo. Kuya, hulog ka ng langit. Kailangan ko ho talaga sa trabaho yan, pati na rin ang mga ID. Bukas kuya, magkita tayo sa harap ng simbahan. 8:00 po ng umaga. Sige po. Binaba ko ang tawag at ngumiti kay Angel. Kinaumagahan, sinama ko siya. Angel, ikaw na ang magbalik nito ha. Para alam mo, paglaki mo, mahalaga na maging totoo at tapat tayo sa kapwa natin.
Ngumiti si Angel, baka sa mukha ang paghanga. Alam mo pa, idolo na po talaga kita. Hindi lang po kayo mabait, mabuting halimbawa rin po kayo. Pagdating namin sa simbahan, naroon na ang babae. Halos mangiyak-ngiyak nitong niyakap si Angel. Hulog ka ng langit, iha. Pati na rin ang tatay mo. Maraming salamat ha. Ito bumili kayo ng pamerienda. Inabot niya kay Angel ang isang sobre. Nang buksan namin, 5,000 ang laman. Sobrang laki na yon para sa amin. Pa, ibili po natin ng grocery to. O kaya po, pwede pong pangnegosyo. Bibili po ako ng mga sigarilyo, ibebenta ko po sa harap ng simbahan para hindi na po tayo mga lakal, Papa. Napangiti ako sa sinabi ng bata. Sa murang edad, marunong na siyang mangarap at magplano. Sa loob-loob ko, tama nga siya. May anghel talaga sa buhay ko at si Angel iyon. Angel, itatabi ko yung kalahati nito para sa pag-aaral mo sa susunod na taon. Papa, pera po natin to. Pwede naman po natin gamitin pambili ng ibang bagay tulad po ng gamot. Para kapag nagkasakit po kayo, meron po tayong pambili. Napangiti ako. Pero sa loob-loob ko, medyo tinamaan ako sa sinabi ng bata. Anak, huwag mo na akong alalahanin. Ang future mo ang iniisip ko. Gusto mo bang magaya sa akin? Gusto mo bang paglaki mo, nangangalakal ka pa rin? Siyempre, bilang ama, ayaw kong mangyari yun. Kaya para rin to sa kinabukasan mo. Medyo naiiyak si Angel habang nakatingin sa akin. Gusto ko lang po maging handa pa. Hindi naman po araw-araw malakas po tayo. Ayoko lang po na magkasakit kayo tapos wala po akong magawa. Lalo po at mahirap tayo at mahal ang mga gamot kaya iniisip ko po na mas mabuti na mas maaga ay nag-iipon na po tayo pa. Napailing ako habang napapangiti. Hay nako, nasobrahan ka na ata ng kabaitan, anak. Ganito na lang. Ito kalahati itatabi natin para sa pag-aaral mo. Yung kalahati naman itatabi natin pambili ng mga gamot at pang-emergency. Ayos ba yun sa'yo? Biglang napangiti si Angel, sabay tango. Ayos po yun pa, pero kakain po tayo ngayon. May alam po akong kainan na masarap, yung nadadaanan natin kahapon. Saan ba yun? Doon po kila Aling Linda, yung karinderya niya sa kanto. Gusto ko po matikman yung luto niya pa. Napatawa ako. Aba, marunong ka na rin pumili ng pagkain. Pero ayaw mo ba sa Jollibee o McDo? Napaisip si Angel saglit. Tapos ngumiti. Gusto ko po ng lutong bahay, Papa. Ganun ba? Aba, may taste ka. Sige na nga, tara na. Sakay na at lalarga na tayo. Sobrang saya ni Angel habang pinagmamasdan ang mga putahing nakalatag sa lamesa ni Aling Linda. Amoy pa lang ng ginisang bawang at toyo. Parang lalong sumaya ang araw namin. Hindi nga siya nagkamali. Mukhang masarap nga ang mga nakadisplay. Angel anak, pili ka na. Ikaw ang mauuna pumili. Hawak ko ang ulo niya para hindi siya masyadong sumubsob sa mesa. Isa-isa naming tinitignan ni Angel ang mga ulam at inaamoy pa. Halatang sabik na sabik. Hindi po ako makapili pa. Mukhang lahat po kasi masarap eh. Ikaw pa, ano po sa'yo? Lumapit si Ate Linda, nakangiti. Pili na kayo ha. Sino yung kasama mong bata? Anak mo? Ngumiti ako. Oo, si Angel, anak ko siya. Sumulyap si Angel sa akin, sabay ngiti. Yung ngiting may halong tuwa at pasasalamat. Parang may gustong sabihin. Pero hindi na kailangan ng salita. Ate, ito po sa akin. Sabay turo niya sa adobong manok.
Halatang gustong gusto niya dahil kumikislap ang mga mata niya sa tuwa. Ang galing mong mamili, anak. Pili ka pa isa, Angel. Yung gulay naman para malusog ka at hindi ka magkasakit. Medyo nag-isip si Angel, sabay turo sa bandihadong may laing. Ito na lang po, Papa, yung isa. Sabi niya na parang nahihiya pa. Ganoon rin po sa akin, ate. Yung katulad ng sa anak ko para parehas kami. Habang kumakain kami ni Angel, abala siya sa paghahalo ng sabaw at kanin sa plato niya. Maya-maya, tumigil siya. Tapos tumingin sa akin. Pa, matanong ko lang po, bakit hindi na po kayo nag-asawa? Natigilan ako. Napahinto ako sa pagsubo at tumingin sa kamulan. Parang may bumalik na ala-ala. Wala eh. Wala namang nagkakagusto sa kagaya ko. Basurero lang. Pawis araw-araw. Sanay na rin akong mag-isa kasi mas mabuti na yon kaysa sa may inaalala pa. Pero napahinto ako sandali at tumingin kay Angel. Nung dumating ka sa buhay ko, anak, doon ko lang napagtanto. Iba pa rin pala kapag may pamilya. Ngumiti si Angel at kumukurap-kurap pa habang pinipigilan ang luhang gustong pumatak. Papa, alam niyo po, pangarap ko rin po dati na magkaroon ng masayang pamilya. Dininig po yun ng Diyos, yung panalangin ko kasi dumating po kayo sa buhay ko. Napatawa ako ng mahina. Sus, binibiro mo ata ako eh. Hindi po ako nagbibiro pa. Nagsasabi po ako ng totoo. Ngumiti siya habang tinutusok ng tinidor ang huling piraso ng adobong manok. O sige na, tapusin mo na yung kinakain mo at uuwi na tayo. Hindi na tayo mangangalakal ngayon. Mukhang masama ang panahon. Baka maabutan pa tayo ng ulan. Pahinga na rin tayo mamaya. Manood ka ng TV para may ingay naman sa bahay. Oh, dahan-dahan lang. Matatapos rin naman yan. Baka mabulunan ka pa, anak. Sabi ko, sabay tawa. Pero lalo lang siyang tumawa. Halatang busog na busog sa pagkain at sa saya. Pagkatapos namin kumain, sumandal siya sa bangko at tumingin sa akin. Pa, ano po palang pangarap niyo? Napaisip ako. Wala akong pangarap, anak. Hindi naman ako nagkaroon ng pagkakataon para makapag-aral. Kaya ayos na sa akin yung pangangalakal. Nabubuhay pa rin naman ako kahit papano. Ni hindi ako marunong magbasa. Ang kaya ko lang magbilang at magbasa ng metro. Hayaan niyo po pa. Marunong po ako kahit konti. Tinuruan po ako ni mama noon. Tapos ngayon, ako naman po ang magtuturo sa inyo. Napatingin ako sa kanya. At sa unang pagkakataon, hindi ko napigilang mapangiti ng totoo. Salamat, anak. Mukhang marami pa akong matututunan sa iyo. Nang makauwi kami, dahil sa sobrang pagod, agad akong napahiga at nakatulog. Ramdam ko ang bigat ng katawan ko mula pa kahapon na pamumulot ng mga bote at bakal. Ni hindi ko na nagawang maghanda ng hapunan namin ni Angel. Ang huling narinig ko bago ako tuluyang nakatulog ay ang mahinang boses niya habang nanonood ng TV. Pa, bukas po ako na lang po ang maghuhugas ng pinagkainan ah. Tumangulang ako. Halos wala ng lakas para sumagot. Hindi ko namalayang napunta na pala ako sa isang masayang panaginip. Kami ni Angel magkasama sa isang maayos na bahay. Nagtatawanan habang kumakain ng mainit na sinigang. Pero biglang nagdilim ang paligid. Unti-unting naglaho ang ngiti ni Angel. Napalitan ng takot. Papa, wag mo kong ibibigay sa kanila. Ikaw na ang magulang ko. Kakawawain lang nila ako roon. Papahirapan. Anak, kumapit ka sa kamay ko. Inabot ko ang kamay niya.
Nanginginig. Ramdam ko ang malamig niyang palad habang pinipilit ko siyang hinihila siya pabalik. Papa! Huwag kang bibitaw, Angel. Humawa ka ng mahigpit. Biglang naglaho ang kamay niya sa dilim. Papa, gumising ka pa. Napamulagat ako. Pawis na pawis. Hingal na hingal. Nasa tabi ko si Angel. Hawak-hawak ang balikat ko. Halatang kabado. Pa, anong nangyayari po sa inyo? Binabangungot po kayo. Agad ko siyang niyakap ng mahigpit. Parang ayaw ko na siyang bitawan. Masamang panaginip lang. Buti na lang, panaginip lang yun. Kinukuha ka nila sa akin. Hindi ko alam kung sino sila. Inaagaw ka nila. Angel, natatakot akong mawala ka. Parte ka na ng buhay ko. Naramdaman kong bahagya siyang ngumiti habang nakatingala sa akin. Pa, panaginip lang po yun. Hindi po yun mangyayari. Kasi uuwi at uuwi po ko sa inyo. Huwag po kayong mag-alala. Dahan-dahan niyang hinaplos ang noo ko. Mainit po kayo pa. Mukhang nilalagnat po kayo. Pahinga na po muna kayo ha. Napatingin ako sa paligid. Madilim na pala. Anong oras na ba? 8:00 na po pa. Ang tagal mga po ng tulog nyo eh. Kanina pa po ako gising pero ayoko po kayong istorbohin kasi sobrang pagod po kayo. Huminga ako ng malalim at humiga ulit. Lumabas si Angel. Tapos bumalik na may dalang basang bimpo. Maingat niya itong ipinatong sa noo ko. Halatang inaalala talaga ako. Ito na nga po ang sinasabi ko pa. Kailangan po talaga natin ng gamot. Buti na lang at mabait po yung babaeng may-ari ng wallet at binigyan niya po tayo ng malaking halaga. Pahinga na po muna kayo. Lalabas lang po ako sandali para bumili po ng gamot. Gabi na anak. Huwag ka nang umalis. Dito ka na lang. Kaya ko pa naman. Paniguradong gagaling rin ako kasi nilagyan mo na ako ng bimpo. Papa, ngumiti siya. Pero baka sa mukha ang pag-aalala. Ayos lang po. Sanay naman po akong lumabas ng gabi. Mabilis lang po ako. Mas mabuti pong maagapan natin para makainom po kayo ng gamot. Ayoko pong lumala po yung sakit ninyo. Napangiti ako sa mga sinabi niya. Para ka na talagang matanda kung magsalita, anak. Sobrang matured mo na mag-isip sa ganyang edad. Maaga ka kasing namulat sa hirap. Tumango siya at hinawakan muli ang kamay ko. Yan din po yung dahilan kung bakit ayoko pong magkasakit kayo pa. Kayo lang po ang meron ako. O sige na, pero babalik ka agad ha. Hihintayin kita. Ngumiti siya at tumango. Opo, Papa. Saglit lang po ako. Nang makali si Angel, bigla akong nakaramdam ng kakaibang kaba. Parang may malamig na hangin na dumaan sa dibdib ko. At biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Angel? Halos pasigaw kong tawag. Anak, bumalik ka na rito. Huwag ka nang umalis, gabi na. Ngunit walang sumagot. Ilang segundo lang. Narinig ko pa ang kaluskus ng tsinelas niya sa labas. Hanggang sa tuluyang naglaho iyon sa katahimikan ng kalsada. Doon ko lang napagtantong nakaalis na talaga siya. Napabuntong hininga ako at naupo na lamang sa lumang upuan sa may pintuan. Sandali lang naman ang butika. Malapit lang yun. Babalik din agad si Angel. Pero habang tumatagal, lalo akong kinakabahan. Lumipas ang kalahating oras. Tapos 1 oras na. Wala pa rin siya. Tahimik ang paligid. Tanging huni lang ng kuliglig at tahol ng aso ang maririnig. Asa na ba yung batang yun? Paulit-ulit kong tinitignan ang kalsadang dinadaanan niya. 1 oras na siya sa labas. Malapit lang naman yung butika. Baka kung ano nangyari sa kanya. Tumayo ako. Kahit nanghihina pa.
pakiramdam ko. Hindi ko na kayang umupo lang habang hindi ko alam kung nasaan siya. "Anak?" Mahina kong sabi habang tumitingin-tingin sa dilim ng kalsada. "Asan ka na? Naghihintay ako rito sa bahay." Ngunit tila tinatangay ng hangin ang mga salita ko. Walang sumasagot. Kahit nilalagnat ako, pinilit kong lumabas. Mahina pa ang mga tuhod ko. Pero malakas ang kaba sa dibdib. "Angel, nasaan ka na? Umuwi ka na." Sigaw ko habang naglalakad sa madilim na daan. Hawak ang maliit naming flashlight. Sa bawat kanto, sa bawat iskinita, umaasa akong maririnig ko ang boses niya. Habang naglalakad ako, pumasok sa isip ko ang panaginip ko kanina. Baka nagkatotoo na. Baka bumalik na siya sa kanila. Baka kinuha siya ng mga taong nasa panaginip ko. Napahinto ako. Parang may bumigat sa dibdib ko. Kung sa bagay, hindi ko naman siya totoong anak. Baka naisip niyang mas mabuti pa siguro bumalik sa tunay niyang pamilya. Pero kahit anong paliwanag ang ibulong ko sa sarili ko, nangingibabaw ang takot. "Angel, umuwi ka na anak. Nasaan ka na?" Halos manghihina na ako sa kakasigaw. Ilang beses kong nilibot ang bawat kanto. Pero wala si Angel. Kahit saan, ni anino niya, wala. Hanggang sa bumigay na ang mga tuhod ko sa gitna ng kalsada. Napaupo ako roon. Hawak-hawak ang ulo ko. "Ano nang nangyari sa anak ko?" Mahina kong bulong iyon. Sabay patak ng luha sa semento. Dahil sa sobrang pag-aalala, nagpasya akong pumunta ng presinto. Sa tapat lang ng pintuan, nanginginig na ako sa takot, sa pagod, sa pag-asa. "Sir, nawawala po yung anak ko. Bata pa, mga 7 taong gulang po siya. Babae, payat, mahaba ang buhok. Umalis kaninang alas 8 para bumili ng gamot. Hanggang ngayon hindi pa po siya umuwi." Tinignan lang ako ng pulis. Saka siya umiling. Mawalang galang ho. Pero hindi pa ho namin siya pwedeng ideklarang nawawala. Kailangan pong lumipas ang 24 na oras bago kami makagalaw." "Sir, baka po kung ano nang nangyayari sa kanya. Bata lang po siya. At saka sobrang gabi na ho. Anong oras na?" "Wala ho kaming magagawa sa ngayon. Wala rin ho kayong litrato ng bata para matulungan namin kayo. Pero sige ho, gagawin namin ang makakaya base sa sinabi ninyo." Nanlumo ako. Parang gumuho ang mundo ko nang marinig ko iyon. Lumabas ako ng presinto na parang lutang. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang tanging alam ko lang, wala na sa tabi ko si Angel. Umuwi ako. Mabigat ang bawat hakbang. Tahimik ang bahay. Sa mesa, nandun pa rin ang basang bimpo at yung basong may tubig na iniwan niya. Umupo ako sa silya. Napatingin sa pintuan at mahina akong sabi, "Angel, umuwi ka na anak. Andito lang si Papa." Humigpit ang hawak ko sa bimpo. "Anak, gagamitin ko ang lahat ng koneksyon ko para mahanap ka. Kahit ganito lang ako, ipagtatanggol pa rin kita. Kahit kapalit pa nito ang buhay ko." Hindi na ako nakatulog. Ramdam ko ang apoy ng lagnat sa ulo ko. Pero mas mainit pa rin ang kirot sa dibdib ko. Bawat segundo na wala si Angel, parang sinasakal ako ng hangin. Kaya nagpalit ako ng damit kahit nanginginig at lumabas ng bahay nang hindi man lang inaalala kung saan ako pupunta. Ang alam ko lang, hahanapin ko siya kahit saan, kahit kanino. Una kong pinuntahan ang mga dati kong barkada.
Mga taong matagal ko nang tinalikuran para magsimula ulit ng maayos na buhay. Mga sanay sa dilim ng kalsada. Alam kong sila ang makakatulong sa ganitong sitwasyon. Nakita nila akong papalapit at nakita ko sa mukha nila ang gulat. Pre, ikaw ba yan? Anong nangyayari sa'yo? Inabot niya ang sigarilyo pero agad kong itinabig. Pre, may problema ako. May kinupkup akong bata. Si Angel. Umalis lang siya para bumili ng gamot pero hindi na siya nakauwi. Napahawak ako sa ulo ko. Pinipigilan ang panginginig ng boses ko. Tulungan mo naman ako. Baka nakita ng mga tao mo kung sino ang kumuha sa kanya. Siya lang ang buhay ko, pre. Siya lang. Sandaling natahimik ang grupo. Tanging tunog ng sigarilyo ni Victor ang maririnig habang tinatapik niya ang balikat ko. Sige pre, kahit hindi ka namin nakakasama, kaibigan ka pa rin namin. Sasabihan ko ang mga tauhan ko. Mag-iikot-ikot kami sa gabi, baka may makakakita. Pero pre, hinga ni Victor ng malalim. Handa ka ba sa posibleng malaman mo? Hindi ko na iniisip yan. Basag ang boses ko. Ang gusto ko lang, makita kong ligtas ang anak ko. Kapag nalaman kong pinapahirapan nila si Angel, humanda sila sa akin. Buhay ang kapalit. Umalis ako muli. Hinanap siya kahit saan. Sa bawat iskinita, sa bawat tindahan, sa mga lugar na madalas niyang puntahan. Pero wala. Kahit anino niya, hindi ko nakita. Pagsapit ng gabi, bumagsak na lang ako sa harap ng simbahan kung saan ko siya unang nakilala. Umupo ako sa malamig na semento, nakatingala sa krus habang tumutulo ang ulan. Umiiyak ako roon, parang batang nawawala sa sarili. Hindi ko na ininda ang lamig o ang sakit ng katawan. Mas masakit ang pagkawala ni Angel. Mas mabigat, mas nakakamatay. Hawak ko ang rosaryong iniwan niya sa mesa at pinipisil ko ng mahigpit. Panginoon, kung may kapalit po ang buhay ko para maligtas siya, ibigay niyo na, kahit ngayon na. Lumipas ang oras, hanggang sa dumating ang madaling araw. Wala pa rin balita. Nangingilid na lang ang luha ko nang biglang may humintong motor sa harapan ko. Si Victor iyon. Pawis na pawis. Halatang galing sa pagmamadali. Pre, may nakuha kaming balita. Dinukot ang anak mo at nasa amin na ang sospek. Sumunod ka sa amin. Bilisan mo. Hindi na ako nagtanong. Tumayo ako kahit nanginginig. Kahit masakit ang ulo. Wala na akong pakialam kung bumigay ang katawan ko. Basta't may pag-asa. Dinala niya ako sa isang bakanting lote. Madilim. Tanging ilaw ng headlight ng motor ang nagsisilbing liwanag. Sa gitna, may lalaking nakagapos. Nakasabit ang mga kamay sa poste at may pasa sa mukha. Parang gusto kong lapitan agad at sakalin. Pero pinigilan ako ni Victor. Kalma lang muna pre. Pakinggan mo muna yung sasabihin. Lumapit ako at sa sandaling iyon, parang nawala ang lagnat ko. Nilapitan ko siya hanggang magtama ang mga mata namin. Ikaw, mababa ang boses ko na napapaos na. Dala na rin ang lagnat ko. Wala kang puso. Mabulo ka sana sa impyerno sa ginawa mo sa anak ko. Nagpupumigla siya. Nanginginig sa takot. Sir, napag-utusan lang po ako. Hindi ko po alam. Dinako lang siya sa boss ko. Hindi ko po alam kung nasaan na siya. Anong ibig mong sabihin? Bago ko napigilan, sinuntok ko siya. Bumagsak ang ulo niya sa poste at may tumulong dugo. Wala na po akong alam kung anong ginawa ng boss ko. Panigurado po ako na patay na siya. Pinatay siya. Ha? Patay na si Angel. Umalingaw-ngaw ang boses ko sa dilim. Hindi ko alam.
Napag-utusan lang po ako. Pakawalan niyo na po ako, sir. Baka pati po ako patayin ng boss ko kapag nagsalita ako. Hinawakan ko siya sa kuwelyo at tinutok ang daliri ko sa noo niya. Hindi ka namin papakawalan hanggat hindi mo sinasabi kung sino ang nag-utos. Hanggat hindi mo tinuturo kung nasaan siya. Umiling siya at nanginginig. Hindi ko po kaya. Papatayin po nila ako. Mas gugustuhin mo ako ang pumatay sa'yo. Bulong ko sa tenga niya. Puno ng puot at luha. Sabihin mo kung sino. Tahimik siya. Pero bakas sa mga mata niya ang takot. Hindi lang sa akin, kundi sa taong mas malupit pa sa kanya. Alam kong may pinoprotektahan siyang mas malaki, mas makapangyarihan. At doon ko napagtanto, hindi ito basta pagdukot. Mayroon talaga silang plano, mga sindikato. Pre, anong gagawin natin sa kanya? Buhay pa siya. Hanggat hindi ko naririnig mula sa kanya kung nasaan si Angel, walang aalis dito. Tumulo ang luha ko habang nakatingin sa lalaki. Angel, anak. Tatayo ako hanggang sa uling hininga ko. Hahanapin kita. Pangako ng papa mo yan. Ano? Magsabi ka na o hindi ka na makakauwi sa pamilya mo? Tanong ng kaibigan ko sa lalaking nakagapos. At ramdam ko ang boses niya. May malamig na pagbabanta. Nanginginig ang mga labi ng lalaki. Huwag po. Huwag niyo po akong idamay. Nadamay lang po talaga ako. Bumulong siya sa kaibigan ko. Halata ang pagkatakot sa mga mata niya. Ngumuyod ang luha na hindi kayang itago. Magsasabi na po ako. Totoo po. Ngunit hindi ko narinig ang buong sinabi niya. Nawala na sa akin ang kaba ko. Dahil sa wakas, kumanta na siya. Pinakawalan nila ang lalaki at mabilis siyang tumakbo. Bigla na lang siyang naglaho sa dilim. Habang ako, ang tanging laman ng isip ko ay ang mukha ni Angel. Ang mga alaala naming magkasama. Ang maliit na kamay na kumakapit sa akin. Anak na ang tingin ko sa kanya. Kapamilya. Pangarap ko pa siyang pag-aralin. Bigyan ng maayos na buhay. At ngayon, wala siya. Pre, malakas ang grupo nila. Sindikato yan. Baka hindi natin dapat ituloy ito. Baka mapahamak pati ang grupo namin. Paano si Angel? Paano kung buhay pa siya? Kung buhay ang kinuha nila, buhay rin ang kapalit. Sige, huwag na akong maghigante basta sabihin niyo lang sa akin kung sino ang leader nila. Ipapahama ko siya sa paraang alam ko. Naku pre, mag-ingat ka na lang. Huwag mong lapitan ng mag-isa, baka ikaw pa ang patahimikin nila. Sabi niya sa akin, ang lalaking leader nila. Kilala ko iyon, Sir Gimbal. Nakasama ko noong bata pa ako. May pagkamayabang na talaga siya noon. Kaya hindi na rin ako magtataka na siya ang leader ng sindikato. Pero kahit kilala ko siya, hindi ako papayag na pakialaman niya ang anak ko. Kaya maghihiganti ako sa kanya. Mali siya ng taong nabangga. Nag-isip ako, Sir Gimbal, kung paano ako makakakuha ng hibla ng buhok niya para maipakulam ko yung lalaking iyon. Kaya naisip ko, puntahan ko na lang siya at kausapin. Hindi ko sasabihin ang layunin ko. Kaya dali-dali akong pumunta sa kampo nila. Pre, ako to, si Gerald. Naaalala mo pa ba ako? Mukhang ang dami nyo ng tao rito. Oo pre, kamusta ka? Ayos lang. Nangangalakal pa rin. Tutulungan kita kung gusto mong sumali sa negosyo namin. Hindi na pare. Gusto lang talaga kitang kamustahin rito at matagal na rin kitang hindi nakikita. Aalis na rin naman ako. Nagkunwari akong naglilibot at nagmamasid. Pilit kong tinatago na may iba pala akong interes. Hindi para kamustahin lang siya.
Alam kong makakakuha ako ng pagkakataon. Bago pa man ako tuluyang umalis, nagpaalam ako sa kanya. Nilapitan ko lang siya. Tinapik ang kanyang balikat at kinuha ang isang hibla ng buhok. Mahaba kasi ang buhok niya kaya hindi niya naramdaman. Inilagay ko ang hibla sa loob ng bulsa ng short ko at saglit na lumayo na parang walang nangyari. Kung kinakailangan, gagamitin ko yung hiblang yan para hanapin ka, anak. Bumalik ako sa silid na inuupahan ng kampo. Kumuha ako ng tubig at naglakad papalayo habang may tinatagong plano. Alam kong hindi madali ang magpakulam. Alam ko rin na delikado. Ngunit, ang pagmamahal ko sa isang maliit na bata ang nagtulak sa akin. Iyan ang dahilan kung bakit gagawa ako ng anumang kinakailangan. Pero hindi ibig sabihin ay masama na akong tao, Sir Gimbal. Nakilala ko noon ang isang babaeng usap-usapan noon na marunong siyang mangkulam. Si Ate Telma, ang naglalako ng langis sa gilid ng simbahan. Sabi-sabi lang noon na marunong umano siyang mangkulam. Nang bumagsak ang mundo ko dahil sa pagkawala ni Angel, siya lang ang naiisip kong pihingian ko ng tulong. Mahina ang liwanag ng post niya nang humarap ako sa kanya. Bitbit ko ang kalungkutan na hindi pa mapapantayan ng kahit anong salita. Ate Telma, may utang akong loob sa'yo. Kailangan ko ng tulong. Tumigil siya at tumingin sa akin. Maliwanag sa mukha niya ang pagkabahala at may pagkaalangan ng tono. Ano bang nangyari sa iyo, Gerald? Bakit wala na ang bisikleta mo? Nahanap na ba ang batang kinupkup mo? Bigla na lamang pumatak ang luha sa pisngi ko. Miss na miss ko na si Angel, Sir Gimbal. Kailangan ko na siyang makita dahil siya na lang ang naiwan kong lakas. Hindi pa po umuuwi si Angel hanggang ngayon. Wala akong alam kung nasaan siya. May dumukot sa kanya at hindi ako basta-basta makikipagsuntukan o babawi ng buhay, kaya napunta ako sa iyo para ipaghihinti siya, Ate Telma. Huminga siya ng malalim at tumingin sa paligid na parang sinusukat ang init ng gabi at ang bigat ng sinabi ko. Anong klaseng paghihiganti ang kailangan mo? Naisip kong kung malakas ang leader na yun at hindi ko siya maharap ng pisikal, baka ibang paraan na lang. Hindi ko na alam, ate. Gusto ko po siyang ipakulam. Gusto ko pong pagbayaran niya ang ginawa sa anak ko. Kawawa naman ng bata, Gerald. Ang dami na niyang pinagdaanan kahit musmus pa. Huwag mong hayaang lamunin ka ng galit. Kung buhay pa si Angel, may pag-asa pang umuwi siya. Hindi siya patay dahil wala pa namang nahanap na bangkay, kaya huwag kang mawalan ng pag-asa. Umangat ang kilay ko. May pag-asa pa ba, ate? Paano kung hindi na? Tumahimik siya at ang katahimikan ay parang sinaksak ako sa dibdib. Kung tutulong ako, hindi dahil sa paghihiganti lang ang layunin, dahil masakit sa akin ang makita ang isang ama na nawawalan ng pag-asa. Pero may hangganan ang kayang gawin ng mga ganoong bagay. Hindi ako magbibigay ng mga paraan na magdudulot pa ng higit pang kapahamakan. Kumuha siya ng maliit na kahon mula sa ilalim ng tabi ng kanyang kariton. Pinisil ang gilid nito at nagbalik tanaw. Umalis ka muna sa lansangan. Umuwi ka na muna sa bahay niyo. Magpahinga ka. Pagkatapos ng trabaho ko, saka tayo mag-usap sa bahay. Hindi natin kailangan magmadali, Gerald. Dapat ay handa ka sa lahat ng posibleng mangyari. Salamat, Ate Telma. Sino pa ba ang magtutulungan kung hindi tayo? Naglakad ako ng parang taong may bagong pag-asa. Ngunit, hindi pa rin matanggal ang takot. Sa bawat hakbang, bumabalik sa isip ko ang mukha ni Angel. Malaki niyang mga mata na puno ng tiwala. Ang maliit na kamay na mahigpit na humahawak sa akin. Gabi na nang sunduin ako ni Ate Telma.
papunta sa kanyang kubo. Isang maliit na bahay na nababalot ng amoy ng nasusunog na kandila at langis. Umupo kami sa lumang upuan at habang nag-aayos siya ng mga bagay sa mesa, tumingin ako sa kanya ng todong-todo at seryoso. Anong gagawin natin, Gerald? Ito, hawak ko yung hibla ng buhok na kinuha ko mula sa kumuha kay Angel. Gagawin niyo po ang makakaya niyo para manghina ang lalaking iyon. Hayop siya. Wala siyang karapatang gawing biktima ang anak ko. Tumigil sandali si Ate Telma. Tinignan ako. Huminga siya ng malalim. Huminahon ka muna, Gerald. Tutulungan kita. Libre ko na ito. Naiiyak ako sa bata. Pero alamin mo rin, may kapangyarihan ito sa puso mo. May kabayaran ito. Salamat. Gusto ko po talagang pahirapan ng lalaking yun. Mahina kong sabi at inabot ko ang hibla ng buhok. Hindi agad kumilos si Ate Telma. Inilagay niya ang hibla sa mesa at tumingin sa paligid. Nagsinti siya ng kandila sa sulok. Tahimik ang silid. Mabagal at seryoso ang kilos niya. Parang bawat galaw ay may kahulugan. Habang umuupo, binigkas niya ng buong puso ang pangalan ni Angel. Hindi upang parusahan, kundi para ipakita na mahalaga ang buhay na gustong iligtas. May mga salita siyang sinasambit na hindi ko maintindihan. Hindi Tagalog, ibang tunog, parang luma at mabigat ang panalangin. Hindi ko pinansin ang mga detalye. Naging tahimik ang mundo ko. Ang tanging naririnig ko ay ang pag-ikot ng kandila at tibok ng puso ko. Hawak ko ang sarili kong kamay habang pinapahid niya ng dahan-dahan ang hibla. Sa mga sandaling iyon, tila lumiliit ang silid at lumalalim ang mga anino. Hindi ito basta galit, kung hindi paghihiganti ang hangarin mo. Handa ka rin ba sa bigat nito, Gerald? Hindi ito agarang solusyon. Isang panawagan lang. Bubuksan ito ang mga mata ng sospek pero hindi ibig sabihin ay magiging epektibo rin ito. Nanlaki ang mga mata ko at pumatak ang luha. Gusto ko lang makita sa Angel na bumalik ng buhay. Gagawin ko ang lahat para maibalik lang siya. Wala naman siyang kasalanan para danasin ang lahat ng ito. Bakit siya pa? Marami pa siyang pangarap. Gusto niyang maging guro sa mga bata sa kalye. Tumango si Ate Telma at nagpatuloy sa pagbulong. Hindi niya ako tinuruan ng eksaktong paraan. Sa halip, hinawakan niya ang hibla at naglagay ng panalangin. Mababa at puno ng pag-asa at takot. Parang lumilika ang mga salita ng hangin na may bigat. Ramdam ko ang kaunting pagbabago sa paligid. Hindi dahil sa mahika, kundi dahil parang may bagong pag-asa. Pagkalipas ng ilang sandali, tumingin siya sa akin. Hindi ako nagbibigay ng garantiya, pero hintayin mo dahil ginawa ko lahat ng makakaya ko para makuha natin ang hustisya ni Angel. Pinatay ni Ate Telma ang kanyang kandila ng dahan-dahan. Lumabas kami ng salit na magkahawak ang loob. Nag-aabang sa mangyayari. Malamig ang hangin sa labas at tahimik ang gabi. Sa puso ko, halo-halo ang pag-asa at takot. Alam kong mabigat ang ginawa namin at handa akong harapin ang anumang kahihinatnan kung sakaling makita ko muli ang muka ni Angel. Nang makauwi ako, hindi pa rin mawala sa isip ko ang ginawa kong pangkukulam. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko kung tama ba yun at kung ano kaya ang mangyayari pagkatapos nito. Para bang ang bigat ng hangin sa bahay. Tahimik pero mabigat. Parang may nakatingin sa bawat sulok. Gusto ko na sanang matapos ang lahat. Kahit anong kapalit. Kinabukasan, naglakad-lakad ako sa kalsada. Gusto kong makibalita. Umaasa ako na may maririnig akong sinyales. Kahit anong balita na may koneksyon kay Angel. Habang naglalakad ako, napapansin kong parang mas tahimik ang paligid kaysa sa dati.
kahit ang mga aso hindi tumatahol. Pre! Narinig ko ang boses niya habang papalapit. May halong kaba sa tono. Oh, ano yun? Nahanap na ba si Angel? Hindi pre, yung lalaking kumidnap kay Angel. Natagpo ang patay. Patay? Halos pabulong kong sabi iyon habang unti-unting bumibilis ang tibok ng dibdib ko. Pero, paano nangyari yun pare? Hindi raw nila alam. Narinig ko lang sa may simbahan. Mabaho raw sa labas ng bahay nila at pinagpepiestahan siya sa loob ng bahay nila. Puno ng mga tao roon. Tapos nakita siya roon sa loob. Duguan, inuud na yung buong katawan. Hanggang sa mukha daw. Hindi ako makakain simula nang marinig ko yun pare. Tapos parang nabubulok na kahit ilang araw palang patay. Hindi totoo yan. Mahina akong sabi. Pero ramdam ko na kumakabog ang dibdib ko. Oo pre, grabe raw ang itsura niya. Hindi na makilala sa mukha. Parang sinunog. Tapos ang balat niya itim na parang nilantakan ng apoy. Yung mata niya halos lumuwas. Yung kamay niya may lumalabas na parang langis. Malakit at amoy bulok daw. Tapos yung mga paa niya nilalanggam daw. Ang sabi ng mga tao kinarma siya. Baka pinaparusahan ng Diyos. Napatingin ako kay Marco. Walang masabi. Ramdam kong may mabigat na dumaan sa dibdib ko. Hindi lang dahil sa takot, kundi sa may kapalit ang lahat ng ginawa ko. Hindi ako agad nakasagot. Tumingin lang ako sa malayo at sa isip ko. Alam kong iyon na ang epekto ng ginawa namin ni Ate Telma. Mabilis. Masyadong mabilis. At oo, Sir Gimbal, may parte sa akin na nagsabing buti nga sa kanya. Pero sa kabila ng lahat, hindi ko maramdaman ang kahit kaunting saya. Dahil kahit nagtagumpay ako sa paghihiganti, wala pa rin si Angel. Habang naglalakad kami ni Victor pauwi, biglang dumaan ang mga pulis at ambulansya. Sunod-sunod ang lakas ng sirena. Parang binubulabog ang katahimikan ng buong baryo. Anong nangyayari? Tara, sundan natin. Sinundan namin ang mga sasakyan. Hanggang sa makarating kami sa kampo ng lalaking kumidnap kay Angel. Ang daming tao roon. Nagsisigawan, nagtutulakan. May mga pulis na naglalabas ng mga bata. Marurungis, payat, halatang ilang gabi nang hindi natutulog. Isa-isa silang isinakay sa ambulansya. Doon ako nakaramdam ng muling pag-asa. Angel? Angel anak? Nasaan ka na? Alam kong buhay ka pa. Lumapit ako sa mga bata. Nanginginig ang kamay ko habang isa-isa kong tinitignan ang mga mukha nila. Pero wala si Angel. Kinausap ko pa ang isa sa kanila. Isang batang babae na namumugto ang mga mata. Kilala mo ba si Angel? Umiling siya. Sabay iyak. Hindi makapagsalita. Ang iba, nakatulala lang. Halatang takot na takot. Angel! Muli kong sigaw. Pero tinabunan ng ingay ng mga sirena at iyakan ng boses ko. Hanggang sa maisakay ang lahat ng mga bata. Wala pa rin siya. Unti-unting nawala ang lakas ko. Parang binunot ang kaluluwa ko sa loob. Umuwi akong tulala. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. Pagdating ko sa bahay, tuloy-tuloy ang luha ko. Hindi ko na inintindi kung lalaki ako o hindi. Dahil sa gabing iyon, ako lang ang natitirang saksi sa sarili kong pagkawasak. Wala na si Angel. Wala na ang Angel ng buhay ko. Ipinagpatuloy ko ang buhay ko, Sir Gimbal. Tinatanggap ko na rin, sa wakas, na baka hindi na talaga babalik si Angel. Matagal akong nagmukmuk sa bahay bago ko muling natutunang lumabas. Nung makayanan ko na, kinuha ko ulit ang bisikleta at bumalik sa dati kong trabaho. Yun na rin ang paraan ko para maalala siya. Kasi dati, sabay naming ginagawa yun. Habang nag-iikot ako, para bang naririnig ko pa rin ang boses niya. Yung tawa niyang walang halong pag-aalala. Isang araw,
Habang dumaraan ako sa tapat ng gusali ng DSWD, may napansin akong batang naglalaro sa labas. Napahinto ako. Parang pamilyar ang muka. Angel? Lumapit ako ng dahan-dahan. Nanginginig ang tuhod ko. Angel? Ikaw ba yan? Lumingon siya at doon nagkatinginan kami. Tama ako, Sir Gimbal. Papa? Parang biglang tumigil ang mundo ko. Totoo ba to? Angel, anak. Bumalik ka. Andito ka lang pala. Akala ko nawala ka na. Akala ko iniwan mo na ako. Pasensya na po. Akala ko po kasi hindi niyo po ako hinahanap. Akala ko po okay lang po sa inyo na mawala ako kasi hindi niyo naman po ako tunay na anak. Hindi yun totoo, anak. Sabay yakap ko sa kanya. Hinahanap kita araw-araw nung gabi yun. Hindi na ako nakatulog kakaisip sa'yo. Nagpunta ako sa presinto. Nagtanong, pero wala. Hindi ko sinukuan. Mahal kita, Angel, anak. Hindi ko kailanman pinabayaan ang anak ko. Kahit hindi kita katugo. Pa, halika po sa loob. Ipapakilala ko po kayo sa mga taga-DSWD. Mababait po sila. Sila po ang nag-alaga sa akin. Pero sasama na po ako sa inyo. Nagyakapan kami uli. Yung yakap na sobrang higpit. Parang ayaw na maghiwalay. Namiss kita, anak. Ipinagkaloob ka talaga sa akin ng Diyos. Binigay ka niya sa akin para bigyan ng kulay ang buhay ko. Pagpasok namin sa opisina, kinausap ako ng isang staff doon. Sir, alam niyo ba, nang makita namin si Angel, umiiyak siya at nanghihina. Butin lang at nasagip namin siya, pero sir, sigurado po ba kayo sa desisyon niyo? Paano niyo po bubuhayin ang bata? Wala po kayong permanenteng trabaho. Maghahanap po ako ng trabaho. Maampun ko lang po si Angel. Gagawin ko po ang lahat. Ngumiti ang staff. Hanga po ako sa katatagan niyo, sir. Huwag po kayong mag-alala at tutulungan po namin kayo. Bibigyan namin kayo ng permanenteng trabaho dito sa DSWD para matustusan niyo si Angel. Napahawak ako sa dibdib ko. Sobrang tuwa. Maraming salamat po. Utang na loob ko po ito sa inyo. Pagkatapos no, muli kaming nagyakapan ni Angel. Ramdam ko ang tibok ng puso niya sa dibdib ko. Totoo siya. Buhay at ligtas. Pag-uwi namin, para bang bumalik lahat ng kulay sa bahay. Masaya ulit ang hapagkainan. Mas masarap ulit kumain. At doon ko napagtanto, Sir Gimbal, hindi nasusukat sa dugo ang pagiging pamilya. Kahit hindi ko siya kadugo, si Angel pa rin ang anak ko. Siya pa rin ang tahanan ko. Lumipas ang 10 taon. Si Angel ngayon ay nasa high school na. Hindi niya binago ang pangako niya sa akin. Tinuruan niya akong magbasa at magsulat. At kaming dalawa mismo ang nagsulat ng kwentong ito. Hanggang ngayon, nagtatrabaho pa rin ako sa DSWD. Tumutulong sa mga batang walang tahanan. At si Angel naman, tuwing Sabado at Linggo, nagtuturo sa mga batang lansangan kung paano magbasa at magsulat. Minsan, napapatingin ako sa kanya habang nagtuturo at naiiyak ako sa tuwa. Dahil kahit minsang dumaan kami sa impyerno, natutunan pa rin naming bumalik sa liwanag. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Sir Gimbal. Maraming salamat po sa pakikinig at sa lahat ng nanunood. Kung may mahal kayo, alagaan nyo habang nandyan pa sila. Gumagalang, Gerald. God bless po sa inyong lahat. At bago ko po tapusin ang bidyong ito, nais ko pong i-shoutout si Vanessa Buka, Cecilia Takiwaki, Ninita Lusada, si Gio Kyle, si Irene Binavides na nakikinig pa sa Malbar, Batangas, kay Maria Linaga na bagong subscriber daw po natin, Marilyn Dumagasa at kay Janet Sanico.
bago po matapos ang video ito, ay sana po ay may natutunan kayo sa kwento natin sa ngayon. At kung bago ka pa lang sa channel ko, mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell button para maging updated ka sa mga susunod pa nating mga video.